So, welcome ang ating buting former governor ng Davao del Norte, spokesperson and Secretary General ng HNP, Governor Anthony De Rosario, sir. Gov, good evening. So, as a spokesperson ng team ng mga United Duterte's Vlogger, ay nagpasalamat kami, Gov, na pinagbigyan mo ang ating mga kasamahan na loyal para sa bayan, para sa mamayan. At napagbigyan mo po na makasama ka namin ngayong gabi. So, kumusta, Gov? Medyo ang tagal mong nawala sa ere. Well, ito mga nakalipas na taon, busy, trabaho, negosyo, yun lang. Nag-aantay sa decision ni Ma'am na tumakbo. So finally, nag-decide na siya. Natatakbo siya bilang presidente sa 2020. Kaya tayo nandito ngayon para magkaisa, para matulungan natin ang ating vice presidente na maging presidente pagdating na 2025. So, masaya ako na kasama ko kayo ngayong gabi. Nakilala ko na kayo finally. At gagawin natin ang lahat para matulungan natin ang mga kasamahan natin dito sa United Duterte Vloggers. No? So, ang importante, magkaisa tayo, palakasin pa natin ang ating boses para marinig ng mga kababayan natin kung ano talaga ang katotohanan sa nangyayari sa panahon. So, yun lang siguro, no? Maraming salamat ulit sa panahon na binigay mo sa akin. Go, question, go. Bakit Duterte pa rin? Kahit ang dami nang bumalik yan, bakit Duterte ka pa din? Kailan to? In 2019, nung ginawa namin yung hugpong ng pagbabago, sinabi ko na kay Mayor Sara at that time na as early as then, nakikita ko na pag siya naging presidente, malaki ang pagbabago sa ating bansa. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako. And that is why hanggang ngayon, walang kupas ang pagsuporta ko kay Vice President Sara. Siya lang talaga ang pag-asa sa mas magandang bansa pag siya naging presidente. Yes. Yes. So yun ang sinabi ko sa kanya. And kahit na hindi siya tumakbo ng presidente in 2021, sinabi ko sa kanya, kahit anong mangyari going forward, nandito ako parati sa likod mo. You are the best president we never had. That was 2022. 2028, ito na ang panahon. So, ako naniniwala na panahon na para sa pagbabago, panahon na para kay Vice President Sara. Sir, may tanong po ako. Kung tatakbo na si VP Sara ngayong 2028 pagka-presidente, ano kayang partido ang kanyang ang tawag nito? Dadalhin. Napakagandang tanong yan. Kahit ako, hindi ko alam kung nasagot yan. Siguro, huwag natin na pangunahan. No? Antayin natin kung anong maging decision ni Vice President Sara. Napakaraming partido. Yes. Alam naman natin na meron ng tinatawag na Range Coalition, no? Which is composed of three parties, PDP, Reforma, and Reform Philippines. And hopefully, ang HNP makasama na rin dyan sa Range Coalition. And we will just have to wait. Antayin natin kung ano magiging decision ni Vice President pagdating doon sa tanong po nito. Okay, thank you po, sir. Sir, sa... Last two questions. Sir, ano pong masasabi niyo po tungkol sa hinaharap po ng impeachment ngayon laban kay VP Sara Duterte? Well, mula nung nagkagulo
ang lakas, no? Meaning, nung naghiwalay na si Vice President Sara sa lakas, dahil sa away nila ni former Speaker Martin Romualdez, nakita naman natin na lahat ng mga nangyayari mula nung panahon na yan, puro papolitika para sa 2020. Maliwanag na ayaw ng administrasyon na maging presidente si Vice President Sara. Maliwanag din na karamihan sa mga kababayan natin gusto siya maging presidente. Okay. Yan po ang rason kung bakit tayo nandito ngayon sa impeachment. Yun lang po yun. Hindi ako naniniwala na may katarungan yung impeachment. Kasi galing ako sa Kongreso, galing ako sa Governor. Masasabi ko lang sa iyo, kung makita lang ninyo yung mga salin ng mga congressman, masasabi ninyo na talagang malaki ang problema sa bansa. Paldo. Next question daw po, kaya kung offeran ka ng maleta, kaya mo rin ba yung ginawa nila sa wasaping si Inday Sara para sa maleta? Hindi tama yun eh. Mula nung araw pa sinasabi ko, pag hindi tayo ng mga mamamayan, kung hindi tayo magbantay, kung hindi natin babantayan ang gobyerno, grabe ang mangungurakot na gagawin. So, mabuti na lang, meron ng mga nagsalita, no? Nagsalita na yung mga sundalo, lumabas na yung mga issue, dapat talaga investigahin. Kasi hindi pwedeng baliwalain yung mga information na yan. Talagang sa nakita ko, very credible. And hindi ko naiintindihan bakit hindi nila ini-investigate. Sir, tingin niyo po kaya magtatagumpay itong impeachment habang kay Bibi tayo? Tingin ko hindi. For as long as the 13 senators in the majority right now, Stick basta together. magkasama sila at walang tumigil. Sa tingin ko, wala naman talagang pinagbabasihan ito. Hindi ko nga alam bakit nga tayo umabot sa ganito. Dahil lang takot sila na maging presidente si Vice President. Bakit po kaya sir ayaw na lang maging VP, ay maging presidente si VP Inday? Kaya siguro ayaw nila makulong. Yun talaga, sir. Yun naman talaga yun. Yun naman talaga. Sir, isa na lang. Ano pong mga komento niyo dun sa ginawa nila kay Senator Bato de la Rosa? Grabe yun. Obra. Unang-una, ito, paranaw ko lang ito. No? Hindi naman ako abogado. Pero, basahin mo lang naman ang batas, makikindihan mo naman. Hindi ako naniniwala na hindi pwedeng dumaan, na hindi kailangan dumaan sa local courts yung issue ng arrest warrant. So, yung kamukha nung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi ako naniniwala na tama. Sa pagtingin ko, talagang kinuha talaga siya. Kinidnap Again, talaga yun. politika na naman. So, ganun din. Si Senator Bato, this is all about the impeachment na naman. Sa politika na naman. Alam nila, solid ang 13 senators sa majority. So, gusto nilang ipahina yung 13 na yun. And siguro, ang nakikita nila, kunin ng isa para maging 12. So, ako talagang naniniwala ko, again, amulitika lang talaga. Sir, This is all kinakatuwa about 2014. Sir, komento niyo lang po doon sa ngayon sa Senado na si Senator Pia Cayetano na ang nagiging Blue Ribbon Committee. Well, okay naman si Senator Pia, no? Lawyer naman siya. Matagal ko nang kilala si Senator Pia. Just like Senator Alan Peter and of course all the other senators. Sa tingin ko naman, ang importante lang naman dito, ang inaantay ng taong bayan, ano ba talaga ang katotohanan
dito sa mga pangungurado. Tungkol dun sa malita. Yes, maleta flood control. Yun ang Yes, nangangkay control. ng taong bayan. Tama. Sa aking pananaw, tingin ko si Pia, Senator Pia will be able to deliver. May patutunguhan siya. Sir, ito pa, tanong. Ngayon naglabas na Supreme Court ng dininay na yung PRO. PRO, yung request for PRO. Ibig sabihin ito, sir, ang Supreme Court ay pumanig na rin sa Malita. Ako, sa tingin ko, hindi. I think ang antayin siguro natin yung magiging decision doon sa petition na nakapending pa ngayon sa Supreme Court regarding nga doon sa tamang proseso. Hindi pa naman nasasagot yun. No? As a matter of fact, parang humihingi pa sila ng mga comments sa mga dalawang panig. Pero pag nakita ninyo, di ba, ang hindi nabigay yung PRO, pero hindi naman unanimous eh. Na-deny na, sir. Oo nga, deny din siya dahil sa botohan. Parang may 9 na umokay, pero may 5 na hindi nag-okay. 951. Parang may isa nag-abstain. No? 951. So, ibig sabihin, may mga naniniwala na May dissent pa rin. May dissent eh. So, ibig sabihin, hindi naniniwala na hindi makatarungan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Yung constitution ay buo pa. Kasi nga may mga batas na nagko-conflict eh. Eh, hindi naman tayo ang Supreme Court, di ba? Ang DOJ, hindi naman Supreme Court. Di ba? Ang NBI, hindi rin naman Supreme Court yan. So, antayin natin kung anong decision Supreme Court. So, yun lang ang sabi ko. Okay, last question. Grabe talaga talaga ito. Ano masasabi mo ngayon dun sa mga vloggers na tinitake down yung social media nila dahil sa paglaban kay Bibi Sara? Tinitake down pinapa-close, pinagbabantaan ng mga vloggers, winawasak sa Mga social supporters media. ni DP Sara. Well, again, politika na naman to. No? For as long as hindi naman fake news ang sinasabi, I mean, freedom of speech, di ba? Freedom of the press. Marami nagsasabi, hindi daw kayo tunay na press. But naka-question dito, may puntos ba ang sinasabi? Katotohanan ba ang sinasabi? Eh kung totoo naman, anong problema? Kami ang boses ng bayan. So, yun lang ang masasabi ko.